Si Hastur ay nananahan sa nagbabagong anino ng kalawakan, isang nilalang na ang kanyang pangalan kapag binitiwan kahit sa bulong ay nagdadala ng kaguluhan at takot. Kilala rin siya bilang ang hari sa dilaw, isang sagisag ng hilakbot at pagkabaliw na tinatakpan ang realidad sa balabal ng kanyang mga bangungot. Isang presensyang lubhang nakakatakot na kahit simpleng pagbanggit ng kanyang pangalan ay maaring makasira ng isipan. Iyan si Hastur, ang hari sa dilaw. Isa siyang kakilakilabot na anyo ng mismong takot. Kumilos lamang siya sa mga dimensyon at panaginip sa anyo ng isang dilaw na multo. Pinahihirapan ang gising at natutulog, nagdudulot ng pagkabaliw at kawalang pag-asa. Ang hari sa dilaw, isang figurang nababalot ng sira-sirang dilaw na balabal, nakasuot ng maputlang maskara upang itago ang isang mukhang hindi maaaring masdan, ay naglalakad sa mga pasilyo ng nawalang lungsod ng Carcosa, malapit sa mahiwagang lawa ng hali. Sa pagitan ng hindi mailarawang si Hastur at ng lawa ng hali, isang kailaliman ng tubig na puno ng hindi masambit na mga hilakbot. May isang malalim at nakapanghihilakbot na ugnayan. Ang ugnayang ito ay isang hibla sa habi ng sansinukob, pinagdurugtong ang hindi maisip at ang totoo, ang walang hanggan at ang panandalian. Higit pa sa isang simpleng anyong heograpikal, ang lawa ay isang lagusan, isang daanan patungo sa mga kahariang lampas sa pangunawa ng tao, isang kumukulong dagat ng kaguluhan at pagkabaliw. Ang tubig ng lawa ng hali ay itinuturing na mas madilim pa sa pinakamalalim na gabi, isang kaputlaang itim na nilalamon ang liwanag at pag-asa. Sa kailaliman nito ay gumagalaw ang mga nilalang na sumusuway sa katwiran. Sila ang mga tagapaglingkod ni Hastur, isinilang mula sa kanyang kagustuhan. Lumalangoy sila sa pagitan ng mga buto ng mga hindi handa at mga isinumpa, yaong mga naglakas loob na tuklasin ang lihim ng lawa habang buhay na nakakulong sa nagyayalong yakap nito. Ang mga hadlang sa pagitan ng mga mundo ay manipis sa lawa na ito. Ang haplos ni Hastur ay mas matindi, isang bulong na inaanyayahan ang mga naghahanap ng kung ano ang lampas sa realidad. Hinihimok silang lumubog sa madilim na tubig at matuklasan ang mga bangungot sa ilalim ng rabaw. Ang aninong lungsod ng Carcosa ay nakalatag sa gilid ng lawa ng hali, magpakailanmang nakagapos sa nakasisindak na pag-iral ni Hastur. Hindi ito isang karaniwang lungsod. Ito ay isang nababaliw at pinabayaan na labyrinth, hindi lamang binuo mula sa bato at bakal, kundi pati na rin sa mga panaginip at bangungot. Ang mga pilipit na tore nito ay umaabot patungo sa isang kalangitang hindi atin. Ang paikot-ikot nitong mga lansangan ay patungo sa mga lugar kung saan nagkakawatak-watak ang realidad. Sinasabing ang lungsod mismo ay refleksyon ng isipan ni Hastur, isang baluktot na salamin ng kanyang mahiwaga at kasamaan. Doon siya nagahari bilang isang Diyos ng kadiliman, isang pinuno ng hindi masambit na takot. Ang kanyang presensya ay nasa bawat bato at anino, sa bawat bulong na maririnig sa mga nilisang lansangan. Carcosa ang kanyang trono. At doon niya hinahabi ang mga sinulid na umaabot sa buong sansinukob at mga dimensyon. Ang mga naninirahan sa Carcosa, kung matatawag pa silang ganoon, ay mga anino ng lumipas na panahon, mga alingaw-ngaw ng mga nilalang na nawala sa katinuan nang una nilang masilayan ang tunay na mukha ni Hastur. Sila ay pagalagala sa lansangan, binubulong-bulong ang kung ano sa kanilang sarili, ligaw sa isang walang hanggang estado ng takot at pagkalito. Sila ay isinumpa, nakakulong sa isang lungsod na sabay na bilangguan at santuwaryo. Ang lungsod ni Hastur ay nakagapos sa isang sinauna at nakapanghihilakbot na kasunduan. Ang Carcosa ang puso ng kanyang kaharian, isang sagisag ng kapangyarihan at isang lagusan patungo sa kanyang maraming tirahan sa mga bituin. Ang sinumang naghahanap sa Carcosa
at nagtatangkang tuklasin ang mga lihim nito ay nahuhumaling kay Hastur gaya ng gamo-gamo na naakit sa apoy. Sa pagitan ng realidad at kabaliwan, sa gitna ng nawalang lungsod na ito, matatagpuan ang palasyo ni Hastur. Isang lugar ng kakilakilabot ngunit kamangha-manghang kagandahan kung saan hindi umiiral ang mga batas ng kalikasan at katuwiran. Doon, si Hastur ay nagmamasid, naghihintay at nagpaplano, isang tagapamahala ng isang isinumpang kaharian kung saan ang kanyang korona ay kabaliwan at ang kanyang setro ay sindak. Si Hastur ay may madilim na lahi. Ang kanyang mga anak na kilala bilang ang mga nabaon ay nakapanghihilakbot na mga nilalang sa tubig at lupa. Isinilang sa tubig na kasing itim ng gabi. Ang kanilang baluktot at pangit na katawan ay kahawig ng mga supot ng pugita na may mga galamay na umiikot at humahaba ng walang lohika o katuwiran. Ang kanilang laman ay malamarmol at kasuklam-suklam, natatakpan ng makapal at madulas na balat na kumikislap ng nakakatakot sa bahagyang liwanag ng lawa. Ang kanilang mga mata, kung mata man itong matatawag, ay hungkag at madilim tulad ng kailaliman, nakatitig sa mundo ng may dinatitinag na gutom. Kapag bumuka ang kanilang bibig, lumilitaw ang hanay ng mga pangil na matalim na parang labaha. Handang punitin at gawing pira-piraso ang laman. Ngunit ang mga nilalang na ito ay hindi lamang mga pisikal na anyo. Ang kanilang pag-iral mismo ay bumabali sa esensya ng realidad. Gumagalaw sila sa tubig at lupa sa mga madilim at hindi may paliwanag na paraan, palaging nasa pagitan ng matinding sakit at matinding pag-aalab. Ang ilan sa kanila ay kayang lumipad ng sandali sa isang nakakikilabot na paraan. Kahit pa ang kanilang katawan ay baluktot at depektibo, nilalabanan nila ang mismong mga batas ng pisika. Ang mga anak ni Hastur ay tahimik na mga tagapagbantay ng nawalang karkosa sa mga dalampasigan ng lawa ng hali. Sila ay nagmamasid mula sa anino. Sila ang harang sa pagitan ng kilalang mundo at ng mga lihim na nakatago sa kailaliman ng lungsod ng mga multo. Ang kanilang paraan ng pangangaso ay malupit at walang habag. Hinahablot nila ang kanilang mga biktima gamit ang matitibay na galamay at hinihila ang mga ito sa kanilang nababanat na katawan kung saan ang kamatayan ay hindi kaligtasan kundi isang mabagal at masakit na kapalaran. Ang makatagpo ang isa sa mga anak ni Hastur ay katulad ng pagtitig sa bangin ng kawalan. Ito ay ang makakita ng kabaliwan sa pisikal na anyo. Ang maramdaman ang nagyayelong haplos ng pagkasira ng isipan. Pinapaalala nila sa atin ang kapangyarihan at kasamaan ng kanilang Panginoon, ang buhay na sagisag ng takot na nagangangalang Hastur. Sa kanyang lahi, ang pinakakasuklam-suklam na anyo ng San Sinukob ay lumilitaw sa kanyang pinakadalisay at pinakanakakatakot na anyo. Ang papel ni Hastur sa hanay ng mga makalangit na nilalang ay ang paghabi ng kabaliwan sa mismong tela ng pag-iral. Binabago niya ang mga panaginip, binabaluktot ang realidad, at bumubulong ng mga pangako ng kapangyarihan at mga lihim na nakatago sa mga may lakas ng loob na makinig. Si Hastur ay maaaring maging isang karibal, ngunit maaari rin siyang maging kakampi ng iba pang makalangit na nilalang. Ang kanyang ugnayan sa mga tulad ni Cthulhu, Nyarlathotep at Yog-Sothoth ay masalimuot, may mga nabibigatang alyansa at hindi may paliwanag na tunggalian. Sila ay pawang mga piyesa sa isang kosmikong laro kung saan si Hastur ay kumikilos ng may malamig na pagkamapanlinlang at matalinong pagkalkula. Si Hastur at Cthulhu ay madalas na ipinapakita bilang magkalaban o mortal na magkaaway. Ang tunggalian nilang ito ay maaaring nag-ugat sa kani-kanilang mga saklaw ng impluensya sa kalawakan o sa pagkakaiba ng kanilang mga layunin at pamamaraan. Karaniwan, inilalarawan si Hastur bilang isang nilalang na mas tuso at mapanlinlang. Mas pinipiling manipulahin
at sirain ang kanyang mga biktima sa pamamagitan ng mga bulong, panaginip at banayad na impluensya. Sa kabilang banda, si Cthulhu ay madalas makita bilang isang puro at marahas na puwersa, isang hayagang nilalang na naghihintay lamang ng kanyang muling pagkabuhay upang sakupin ang mundo. Ngunit may iba ring mga interpretasyon na nagsasabing, bagaman magkaiba sila ng pamamaraan at likas na katangian, may mga pagkakataong si Hastur at Cthulhu ay nagbubuo ng pansamantalang alyansa para sa tiyak na mga layunin. Ang mga kasunduang ito ay binibigyang diin ng parehong pag-iingat at isang tahimik na pagkaunawa na ang kanilang mga personal na mithiin ay mas mahalaga kaysa sa anumang pansamantalang pagtutulungan. Ang makaharap si Hastur ay maaring maging isang sukdulang bangungot. May isang kwento tungkol sa isang manlalakbay sa panaginip na habang gumagala sa mga mundong likha ng kanyang isipan, bigla niyang natagpuan ang kanyang sarili sa Carcosa. Sa gitna ng mga guho ng isang aninong lungsod, sa ilalim ng isang kalangitang may hindi maipaliwanag na kulay, nasilayan niya ang silweta ni Hastur. Isang figurang nababalot sa isang madilaw na balabal, suot ang isang maputlang maskara na nagkukubli sa isang nakalulunos na anyo. Nagmadali siyang tumakas, ngunit ang imahe ni Hastur ay patuloy siyang ginambala kahit matapos siyang magising. Hindi na siya muling nakatulog sa takot na bumalik sa nakapanlulumong dimensyong iyon. Unti-unting nilamon ng imahe ng hari sa dilaw ang kanyang isipan, na parang isang lason na hindi maaaring malunasan. Isa pang kwento ang nagsasalaysay ng kapalaran ng isang kultista na nagtangkang tawagin si Hastur. Sa pag-asang magkamit ng kapangyarihan, kanyang sinambit ang mga ipinagbabawal na orasyon sa ilalim ng isang kalangitang puno ng bituin. Ngunit hindi siya nakatagpo ng isang maawain o mapagpalang Diyos. Sa halip, dumating si Hastur bilang isang walang awang hukom. Sa isang iglap, ang kultista ay nilamon ng pangitain ng panlabas na Diyos. Ang kanyang katawan at kaluluwa ay naglaho sa loob ng isang ulap ng dilaw na dalamhati. Sa lupa, ang tanging naiwan ay isang aninong sunog sa sahig at isang malayong tugon ng baliw na pagtawa. Ang paghahanap ng lihim na kaalaman at pakikipag-ugnayan sa mga nilalang na lampas sa pag-unawa ng tao ay maaaring humantong sa isang kapalarang mas masahol pa sa kamatayan. Ang sinumang may lakas ng loob na tawagin o harapin si Hastur ay maaaring hindi lamang mawala sa katinuan, kundi mapasailalim sa isang walang hanggang pagpapahirap sa kanyang mga kuko. Ang kosmikong hilakbot sa mga kwento tungkol sa kanya ay hindi maaaring higitan pa. Ipinapaalala nito sa atin na may mga bagay sa sansinukob na dapat manatiling hindi natutuklasan at hindi nagagalaw. Si Hastur ay kumakatawan sa isa sa mga pinakahiwaga at pinakanakakatakot na aspeto ng mundo ni Lovecraft. Ang kanyang kapangyarihang hindi maunawaan at ang kanyang nakapangingilabot na impluensya ay ginagawa siyang isang sentrong figura sa Lovecraftian mythos. Si Hastur, ang hari sa dilaw, ay ang takot na nagkukubli sa madidilim na sulok ng isipan. Ang bulong na nagpapasimula ng kabaliwan. Ang tingin na hindi kailanman nakikita ngunit palaging nararamdaman. Siya ang katawang lupa ng pangamba ng sansinukob. Isa siyang sinaunang Diyos na nakabalot sa tabing ng kawalang pag-asa at lumalakad sa kawalang hanggan. Isang monarko na ang kaharian ay kaguluhan at ang kanyang trono ay ang bangin ng kabaliwan ng tao.